Hi, it's me, Miss Rochelyn Poland. So, ayun. So, ang topic po natin for today is ano po ang requirements natin sa cross-country pag nag-apply po tayo ng Poland or Schengen country dito sa Europe. So, number 1, dapat po meron po tayong passport or pasaporte. At least 2 years po ang validity pataas. Why? May mga bansa po tayo na matagal ang draw, like ng Taiwan, ng Qatar, at ng Dubai. So, ayan. So, next, dapat meron po kayong, ito po ay requirements ng mga nag-a-apply papunta ng Poland especially, syempre, pang Schengen country. At ito po yung mga dadalhin ninyo sa embassy pag meron na po kayong appointment or nabunot na po kayo sa draw. Ayan. So, next, ang inyong passport size. So, kailangan meron po kayong picture na passport size. Ma'am, para saan yan? So, ito po yan. So, ang passport size po ang gagamitin nila na ilalagay, iscan po nila yan para ilagay po nila sa inyong visa. So, hindi po yung mismong picture na ibibigay nyo, yung didikit, hindi. So, iskanin po nila yan. So, doon po nila ilalagay sa inyong magiging visa. So, next, ma'am, ano pa po? So, ang requirements naman po natin na manggagaling sa mga cross-country na karagdagan ay ang ating valid ID or country ID. So, ito po ay aking country ID noon sa Hong Kong. O, diba, ang galing? Meron akong country ID sa Hong Kong before. So, ayan. So, kung sa ibang bansa naman po or ibang country ay ARS or ICAMA naman po sa may Saudi at isa pa, Absher. So, kailangan po yan sa Saudi ha. Uulitin ko po, ICAMA at Absher. So, dalawa po kasing ID nila dyan. Pag entry nila, meron yon. So, ayan. So, dalawang magiging ID nyo na ipapasa nyo. Lahat po ng sasabihin ko, at least meron po kayong scan copy. So, next, ano pa? So, kailangan po ninyo ng inyong mga mag-note na kayo para at least meron po kayong copy. Ayan. So, passport, scan copy, kailangan po yan at original na passport ninyo, kailangan po yan. So, ito mga pang cross country na to ha. So, ma'am, ano pa po ang next na kailangan namin? So, kailangan po meron po kayong bank statement kung nasaan po kayong country nakatira or nag-work. So, ma'am, bakit? Kailangan po talaga dyan. Yan na po ang requirements ng mga embassy. And kung meron po kayong bank account po ng ibang bansa or ng Pilipinas, like sa atin, syempre ibang bansa na yung tatawagin kasi nasa origin nyo kayo. So, kung meron po kayong bank statement po ng Pilipinas, so pwede nyo pong i-attach yan para supporting documents na po ang tawag dyan. Ma'am, bakit kailangan natin ng bank statement? Yan po ay para po makita ng embassy na kahit mawalan kayo ng trabaho dito sa Poland, kaya nyo pong isupport ang sarili nyo dito sa bansa nila. So, ayun yon. So, next. Dapat meron po kayong, so ito ay optional lamang. So, meron po kayong CV or resume. So, pwede nyo pong i-attach yan. Ibabalik naman po yan ng ating mga consul sa embassy kung hindi na po yan needs. Ayan. So, next. Ayan. Next naman po ay ang ating certificate ng graduate po natin ng high school certification. So, hindi po kailangan college ang ipasa ha. Kailangan yung high school diploma po ang inyong ipasa. So, ayun, ibibigay nyo po yan or ipapasa. Optional din po ito. So, para alam nyo. Pero better talaga meron din yung diploma. For me ha, so hindi ko naman nila lahat. Ayan. So, hindi naman lahat nagpapasa kasi meron naman ako aplikanteng nagkaroon po ng visa na hindi naman po siya nagpasa ng kanyang diploma ng high school. So, next, ma'am, ano pa? Ayan. So, kailangan po natin ng ating employment contract. Ma'am, saan yun bang gagaling? Magkaiba po ang employment contract galing sa origin nyo sa ibibigay po naming working permit. So, gets nyo po. Ang employment contract po, yan po ay ang binibigay ng agency nyo bago kayo pumunta ng bansa kung saan kayo magtratrabaho. Halimbawa, agency nyo sa Pilipinas, binigyan kayo ng contract or nag-renew kayo ng kontrata sa amo nyo. Yun po ang kailangan natin. So, lahat yan kailangan nyong ipa-scan ng clear. Ayan. So, dapat clear. Ma'am, ano pa? So, next, kailangan po natin ng optional din po ang payslip. Pwede po kayong kumuha ng payslip sa amo. Optional din po yan. Kung tatanggapin po ng embassy natin ng consul or hindi. So, ayun. So, kung tatanggapin po ni consul yan sa embassy, better. Pero at least, meron po kayong option na ilalagay. So, next,
Importante po na meron kayong ticket bago po kayo sumalang sa embahada. Why? Kasi dito po ay nakalagay dito kung kailan ang flight nyo, ganito. So, andito lahat. So, ito po ang ating ticket. So, kailangan nyo rin pong i-print yan or pa-scan po ng clear copy. So, next. Importante po ang ating travel insurance at health insurance. Saan po manggagaling, ma'am, ang ating ticket? Ito magkasama to, ticket at insurance at health insurance, travel insurance, ay magkasama po yan na ibibigay po ng ating agency or ating consultant. So, pagsasamahin po yan, make sure na international po ang ating gagamitin na insurance kasi yan po ang valid. At yan po ang tatanggapin sa ating embahada. So, dalawa po yan na magkasama. So, ito po yun. Kailangan meron yan. Mag-take note po kayo ng aking mga sinasabi pa, meron po kayong copy. So, next. Ma'am, ano pa? So, ito po ang ating form. Saan po, ma'am, manggagaling ang form? Manggagaling po ang inyong form sa inyong consultant or sa inyong mismong agency. Ang form po ay napakalahaga kasi meron po yang QR code. So, pag cross-country kayo, may QR code po yan na dyan po makikita na legit ang inyong documents or ang inyong working permit. Kasi ang working permit po ay ini-input po naming mga agency or mga consultant ng buo to sa system ng government ng Poland. So, napakatagal po nito bago po may input. 2 to 3 days po bago po yan i-absorb ng ating government para may pasok po yan sa draw. So, yun po, kaya maglalabas po siya ng form. At andun po ang QR code na ito nga pong working permit na to ang nagpapatunay na itong form na ipapasa namin, andyan lahat ng detalye namin. So, ayun. So, visa form po yan. Nandito po lahat nakatouch ang pangalan, surname, first name, lugar at mga passport at kung saan ka nag-work, mga past and previous, mga ganun. Kompleto po yan. And last but not the least, ang pinaka-importante po ang ating original working permit. So, saan po yan manggagaling? Siyempre, bago ka pa po mag-appearance, ay papadala na po sa inyo ng agency nyo or ng inyong consultant ang inyong mga original na working permit. So, lahat po ng ibibigay nyo ay puro po original at meron din kayong scan copy kasi ibabalik po nila yung mga sobra na ipapasa ninyo. So, uulitin ko po, lahat po ng mga sinabi ko, kailangan meron po kayong Xerox, clear or scan copy. Better po ang scan copy. Ayan. So, ito pong ating working permit and sa likod po ng working permit, meron pong tayong naka-attach na, ayan. So, may stamp po yan ng ating Poland government at meron pong pirma yan na original ng ating government ng Poland. So, yan po ang mga requirements natin pagdating po sa ating mga cross country. Yan. So, don't forget to follow and share my vlog. Syempre yan. Once again, Miss Rochelle in Poland. Ayan. So, thank you po sa mga support and next vlog po ulit tayo. So, pwede po kayo mag-comment ng gusto niyo pong i-vlog natin at i-vlog po natin yan. Thank you!